Panginoong Jesus, aming dakilang Diyos, aming Diyos na dakila sa lahat ng dakila, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito. Gabayan niyo po, Panginoong Jesus, ang araw na ito sa aming pakikipag isa't isa sa inyo at sa inyong salita. Panginoong Jesus, dakilang Diyos, aming tagapagligtas, aming tagapagtubos sa kasamaan ng mundong ito. Kami pakinggan nyo sa aming mga hiling. Kami pakinggan nyo, Panginoon, sa aming pagdarasal. Nakikita po namin ang nangyayari sa mundong ito at ang aming mga puso ay tunay na nasasaktan sa mga nakikita namin sa kasamaan na nangyayari sa mundo. Ang mga tao ay natutulog at hindi talaga gising sapagkat hindi nila alam kung ano yung nangyayari, Panginoon. Dahil na nga rin po sa katigasan ng kanilang mga puso na ayaw pakinggan ng inyong salita. Panginoong Hesukristo, dakilang Diyos, hari ng lahat ng hari, kaawaan nyo ang henerasyong to. Kaawaan nyo, Panginoon, ang mga tao at ang mundong ito, sapagkat hindi nila alam, Panginoon, ang kanilang ginagawa. Sabi nga po, Panginoon, sa sulat ni Solomon, ang lahat ay may oras. Ang lahat ay may pag-aani. Ang lahat ay may pagtatapos. So kung ang mga tao ay nag-enjoy noon, Panginoon, sa mga kasalanan, yun ay oras ng kanilang paggawa sa mga kasalanan. At may oras ang lahat, Panginoon. Dahil nga po, sabi niya nga sa inyong salita, kung ang lahat ay may oras, ang lahat ay may paghahatol. Panginoon, nawa po ay katakutan ng mga taong ito ang inyong salita. Sapagkat sabi nga po sa salita ninyo, ang Ama at ang Espiritu at ang salita ay iisa. Sapagkat kung ano ang kagustuhan niyo, Panginoon, ayun ang kagustuhan ng Espiritu at siya ring kagustuhan ng inyong salita. Panginoon, dakilang Diyos, aming Panginoong tagapagligtas, Hesukristo ng Nazaret, kaawaan niyo ang henerasyong to. Kaawaan niyo ang mundong ito, Panginoon, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nawa po, Panginoon, ay magsilbing aral sa bawat isa. Irespeto ng mga tao ang inyong salita. Gaya ng ginagawa namin sa bawat araw ng paglakad sa inyo. Hindi po madali, Panginoon, ang daan patungo sa inyong kaharian. Pero mananatili itong makakaya ng bawat isa kung kayo ay mananatili sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa inyong awa, Panginoong Hesukristo, sa inyong pagmamahal. Hindi po ito about sa amin, sa kung ano yung nararamdaman namin na pagsunod sa inyo. Ito po ay about sa inyo, Panginoon, na inyong pagmamahal sa lahat ng tao. Maraming salamat po. Nawa po ay maging maayos, successful ang araw na ito, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa araw na ito, Lord. At nawa ay lumaganap ng mas mabilis at matapos na ito, Panginoon, nang kayo ay makabalik na. In the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one living God. Amen. So mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, mga kapatid, tayo po ay magsimula na sa ating topic natin ngayong gabi. Okay? Ang topic po natin ngayong gabi ay maganda rin, katulad nga po, mababasa natin dyan. Ito nga yung pamula, di ba lumaganap nga yung Kingdom Gospel? Now, dahil lumaganap yung Kingdom Gospel, inihahalin tulad ng Panginoong Hesukristo ang pagbalik niya sa 5 tao. Okay? Pag sinabi pong 5 tao, hindi lamang po 5 tao yung hindi maliligtas at 5 tao ang maliligtas. Hindi po. Inihahalin tulad niya lang yon sa isang kwento na ang pagbabalik niya ay katulad ng isang matalino at mangmang na tao. Okay? So dahil dito, marirealize natin na ang mundo, ang mga taong nakikisalamuha sa mundo ay tulog na tulog. 'Di ba? At ang nakakaawa dito, mga kapatid, ang daming bata. Ang daming bata sa henerasyong to. Amen? So tatanungin ko kayo, nung sinabi ba ni Angelica Cebrano, sinong nakakakilala kay Angelica Cebrano? Say present. Say present, I know Angelica Cebrano. Sino pang nakakakilala kay Angelica Cebrano? Okay? Yes, amen. Si Angelica Cebrano, sa mga hindi nakakakilala, ito ay matagal na. Bata pa lang ako, napakinggan ko itong kay Angelica Cebrano. Ipinakita niya yung mga bata in age, yung mga tao
tulad natin ang henerasyong to. Diba? Tingnan nyo ang generation to. Number 1, 2 Timothy chapter 3 verse 5, sinasabi nilang pinapakita nila na meron silang Diyos, pero hindi maipakita ang pagbabago at kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. This we called religious pharisee. Now, kitang-kita natin sa henerasyong to. Diba? Ganun po ang nangyayari sa mga tao. Pangalawa, walang takot sa Diyos. When we say takot, ikaw ay may respeto. Ikaw ay ayaw mong gumawa ng mali sa mata niya. Hindi ka natatakot na sabihan ng baliw ng mga tao ng kung ano-anong masakit na salita. Kasi iisa lang ang kinatatakutan mo, ang Diyos na buhay. Amen? Pangatlo, they are doing what they want on their flesh. Wala silang pakialam, tapos basta pinapakita nila na may Diyos, but, di ba, yung flesh ay hindi kayang mapigilan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga katawan. Ito na nga yung sinasabi ng Panginoon na nagtuturo ang mga taong tagapagturo pero hindi nila mabago ang buhay ng mga nakikinig. No? So, ito at nangyayari ito. So, dito masasabi natin na ang lahat ng sinabi ni Angelica Sobrano ay totoo. Kahit ako dati guys, hindi ako naniniwala kay Angelica Sobrano. Okay, sabi ko, hindi naman totoo yan. Nagsisimba naman ako. Tsaka mga bata, sinabi ng Panginoon na mahal niya ang mga bata. Diba? Yan na yun. So, ngayon, hindi natin nare-realize kung sasalagsikin natin ng maayos ang salita ng Diyos, pure na bata po ang tinatanggap ng Panginoon. Ano po yun? Mga batang hindi nakakaalam ng mabuti sa mali. Okay? Masama at mabuti. Yun po yung pure na bata na tinatanggap ng ating Panginoong Diyos. Okay? So ngayon, nakikita natin ang daming bata na, alam mo yun, kitang-kita natin na pinapanood ng mga cartoons para malaman yung evil and bad. Tapos magsasalita yung bata, masama yung ginawa niya. O, diba? So nalalaman ngayon ng bata kung ano yung pure evil at saka pure good. Why? Kasi nung kinain ni Adam at ni Eve, yung fruit of knowledge, nagkameron sila ng kaisipan sa tama at mali. Okay? So, ang mga bata, ipinapaalam sa kanila ngayon nang hindi nila nalalaman kung ano yung tama sa mali dahil sa pinapanood nila. Kaya, mga kapatid, sa mga nanay at tatay po dyan, mas maganda po yung ipanood nyo sa mga bata is yung may mga animated na Jesus, mas maganda na gano'n yung ipanood nyo. Kesa yung mga Oggy and the Cockroaches, na 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 na. Diba? Kasi yung mga gano'n. Wag po. Mas maganda kung ipapanood nyo, Superbook. Amen. Ang ipapanood nyo is yung mga about sa Panginoon. Kasi malalaman nila na kung sino ang Panginoon. Diba? Ang sarap pakinggan sa bata na ang lumalabas sa kanyang bibig ay Jesus. No? Ang sarap pong, tingnan nyo, humanap kayo ng mga bata na 5 years old to 7 to below. Na makikita nyo sa mga batang yan na ang binabanggit at lumalabas sa dila ay ang Panginoon. Ang sarap makita na ang lumalabas sa mga bibig ng mga yan ay bata. Bata ay ang Panginoon. Diba? Pero tingnan nyo ang mga bata ngayon, ang lumalabas sa mga bibig at dila ng mga bata pagmumura. Dahil saan? Mga nakikita na mismong nanggaling sa kanilang tahanan. So, tingnan natin ang henerasyong to bago bumalik yung Panginoon. So, hindi po nagkakaila ang salita ng Diyos, ang maglalaho ang present heaven right now at ang mundong to, pero ni isang tuldok sa salita ng ating Panginoon na hindi. Amen? So, yan ang topic natin today. Mateo chapter 25, verse 1 to 10. Okay? 1 to 13. This is the parable of the 10 virgins. So, 10 virgins. So, ang context nito ay handa na 5 na ihahalin tulad niya sa 5 na hindi handa.
So, inihahalin tulad niya to sa mga taong nagkalat sa buong mundo na handa at sa ibang tao naniniwala sa kanya na hindi handa. Okay? Pakinggan natin kung ano yung gagawin ng Panginoon sa 5 handa o sa mga taong handa sa pagbabalik niya at sa mga taong hindi handa sa pagbabalik niya. Okay? Pakinggan po natin. Matthew chapter 25, verse 1 to 10. The parable of the 10 virgins. The kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. So, ang 10 virgins, kasi bakit ka virgins? Bakit virgin yung inihahalin tulad dito? Kasi ikaw ay ipinanganak muli. So, kung ikaw ay pinanganak muli, ikaw ay nilinis, di ba, ng salita ng Diyos, nilinis sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang iyong konsensya, ang iyong puso. Kaya ikaw ay ipinanganak muli. Amen. So, ngayon, Ma'am Aya, isang mapagpalang gabi po, sinasabi dito na yung pagbabalik ng Panginoon ay makikita natin katulad ng mga tao sa henerasyong to. Hindi ko po expected na aabutin ko ang henerasyong yon. Okay? I am so blessed para maabutan yon. Napaka-blessed po ako na makikita ko ang Panginoon harap-harapan bago siya bumalik. I am so blessed for that at we are so blessed. Pakinggan nyo, ang paghahari ng Diyos ay maihahalin tulad sa 10 dalagang lumabas na may dalang ilaw upang salubungin ang lalaking ikakasal, ang Panginoong Heso Kristo. Verse 2, ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Verse 4, habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. So yung langis ay nabasa natin, this is oil, which is the Holy Spirit, di ba? Kung sinabing meron kang Holy Spirit, pananatilihin kang matatag ng Spirit ng Panginoon. So kaya nga sinasabihan tayo sa Ephesians, do not neglect the power of the Holy Spirit. Why? Kasi kung pababayaan mo ang way ng Spirit para ikaw ay panatilihin sa presensya ng Panginoon, di ba? Ikaw ay mahihila ng iyong laman. Hihilain ka ni Satanas sa iyong laman. At yung 5 ay may reservang oil. Yung oil, matatag ang espiritu nila. Di ba? Matatag ang kanilang pundasyon. Talagang kahit na anong gawin at ipinapakita natin to sa mga makamundong tao. Okay? Ipinapakita natin ito sa lahat ng tao. No? Na ano man ang nangyari sa atin, ano man ang nangyari sa lahat ng nangyari sa atin, tayo ay matatag. Hindi natin pinababayaan ang bawat araw. Matatag ang ating, alam mo yun, hindi tayo nagpapakampante. Okay, hindi tayo natutulog. Ayaw nating ako sa totoo lang po, hindi talaga ako kampante sa bawat araw. Hindi ako nakakampante. Kasi ramdam na ramdam ko sa kaloob-looban ng aking laman, kaluluwa, buto, na alam kong talagang ang Panginoon ay naka-ready na. Okay? Ramdam na ramdam ko na ang Panginoon ay nakatingin. Alam mo yon, di ba sabi nga sa Matthew 24, Matthew 24 verse 32 ata yun, doon nagsimula na ang lahat ng ito ay mangyayari. I am near at the very gate. Di ba sinabi doon, I am near at the very gate. Now, dahil sinabi yun ng Panginoon, kitang-kita natin ang mundo ngayon. Di ba? Sila ay look at the world. Kasalan. Okay? Actually, pag maririnig mo pa lang yung panahon ni Noah, tapos sinasabi doon, ang mga tao ay puro kasalan, matatakot ka na eh. Di ba? Matatakot ka na. Pag yun yung narinig mo, matatakot ka na sa mga nangyayari kasi tingnan mo ang tao. Araw-araw may kinakasal. Okay? Ang mga tao, enjoy! Yes! Marry! Amen! Diba? Kitang-kita mo na ang mga tao ay talagang super-duper kain. Mukbang malala. Diba? Walang problema sana dyan eh. Kaso ang nagiging problema, hindi mo nalalabanan yung laman mo at kinakain ka ng laman mo kesa sa spirito ng Panginoon na dapat hindi mo pinababayaan ng bawat araw. Diba? Hindi ka na matutulog eh. Yung
sa bawat araw na alam mo yon, hindi yung anong tag dito, yung pakiramdam mo sa yung kaluluwa, sa yung buto, sa yung kailaliman ng yung puso na alam mo yung parang may something na babagsak. Yung parang gano'n, na may something na parang ang tahimik, 'di ba? First Thessalonians chapter 5, anong sabi doon? Ang mga tao ay ano, sasabihin peace, meron silang peace, masaya sila, 'di ba? Yun yung sasabihin ng mga tao. Ngayon, kitang-kita mo na yun yung nangyayari sa mga tao na nagpapakampante sila sa bawat araw, 'di ba? So yan yung nangyari sa panahon ni Noe, okay? Sa panahon ni Noe, sila ay hindi handa. Sa panahon ni Noe, ang mga tao ay ano, mockers, slanders. Okay? So kitang-kita natin at inihahalin tulad ito sa 5 matalino, okay, na virgin at sa 5 mangmang. Kasi yung 5 mangmang ay nadala ng kanilang mga laman. Dahil sila ay ano? Naging aso or naging baboy. Ano mong ibig sabihin ng Miss Tinay? Ito ay pinakinggan o sinabi sa atin ng Panginoon sa kanyang talata sa 2 Peter chapter 2 at saka sa Gospel. Sinabi doon na alam mo yon, pamula nung narinig nila yung salita ng Diyos dahil sa pagmamahal nila sa kanilang mga laman. Ma'am Isabel, magandang gabi. Dahil mahal nila yung, alam mo yon, mahal nila yung mundo. Sila ay parang bumalik. Di ba ang aso kinakain yung suka? Sino nakakita ng aso na kinakain yung suka? Yung after mong magsuka, kakainin mo yung suka, di ba? Ganyan ang aso. So, inihahalin tulad ng Panginoon yung mga ganitong tao. Na after nilang malaman yung salita ng Diyos, sasabihin nila, ay, okay naman palang, baka ang Panginoon hindi pa siya babalik. Okay pa naman siguro ang Diyos na hindi pa siya pabalik. Yung ganon, biglang, boom. Amen? Ma'am User, salamat po. Tapos, pangalawa, yung baboy. Sino pong alam yung baboy? Pag nalinisan, nalaguan yung baboy, lumulublob uli sa putik. Diba? So, yun na yun. Inihahalin tulad niya ang mga parasi or yung mga taong ganito. After nilang malaman yung salita or kaloob ng Panginoon, bumalik sila sa makamundong pamamaraan. Actually, ang dami ko pong kakilala talaga na ganito yung nangyari. Okay? Ang dami kong kilala na ganito yung nangyari. Yung pamula nung nalaman nila yung kaloob ng Panginoon, bumalik sila sa makamundong pagnanasa. And now, ipagpatuloy natin ang sinasabi dito. Inihahalin tulad ng Panginoon ang 5 matalino at 5 hindi. Okay? Verse 4, habang ang marunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Bakit nagdala ng reserba? Kasi mga kapatid, ang Panginoon ay medyo late. Diba lang sabi ko nga to sa inyo, yung nangyari na after ng mangyaring yon, na-shake ulit, diba? After, diba sinabi ko yung ganitong yes, yung time. So after nun, kasi late nga ang Panginoon, diba sabi dito, habang ang marunong naman ay nagdala ng reserba, natagalan sa pagdating ang lalaking ikakasal. Kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Ito nga yung sabi ko, kasi sure ball talaga ako dun, guys. As in talaga. Okay? As in talagang yung gigil ko that time, sure na sure ako. Anong sabi dito? Natagalan. Kumbaga, ang Panginoon ay patient. Talagang sinasabi ng Diyos, please, save your soul. Hindi nyo alam kung ano yung naghihintay sa inyo sa kabilang buhay. Diba? So, nagiging patient, 2 Peter chapter 3, yung Panginoon. So, kaya sinasabihan dito, yung matalinong 5 ay inihahalin tulad sa mga taong handa, katulad natin sa bawat araw nagpapalakasan, at yung 5 mangmang o yung mga pariseyo na after malaman is walang, alam mo yun, ginawa kundi bumalik sa kanilang mga laman. Ma'am User, actually kami pong mga kapatid talaga ay naghihintay na rin sa Panginoon. Ang dami na pong nangyari, the love of one another ay nanlalamig na. Ang daming nangyari. Sobrang hirap, sobrang pasakit ng mga nangyari, pero kailangang manindigan ang pagmamahalan, kailangang manindigan ang salita, okay, ang gospel ng Diyos hanggang sa makabalik siya. Ang hirap. Kitang-kita natin ang nangyayari sa mundo ngayon. Talagang, alam mo yun,
Ang lungkot, 'di ba? Ang kipot ng daan, ang kipot ng daan patungo sa kaharian ng Diyos. Sobrang alam mo 'yon, pag sinabi mo sa pamilya mo, unang mambabash sa'yo is family mo, 'di ba? Sino sa pamilya nila nung sinabi nila 'to, hindi sila binash? Hindi sila pinagsalitaan. Ako talaga pinagsalitaan talaga ako. Okay. Oo, nababaliw ka na ba ng pinagsasabi mo? 'Di ba? Pamilya ang unang-unang magpa-persecute sa'yo pag sinabi mo ang lahat ng 'yan. Amen? Kasi ano 'to curse breaking to guys talagang sa bawat pamilya, talagang may pinili ang Panginoon, no? Sa bawat pamilya, may pinili po talaga ang Diyos. Oo. Kung makipot papunta sa langit, sa impyerno na ako dadaan. Actually, real God, sa totoo lang po, huwag kang magsasalita ng ganyan. Why? Kasi kung ang mga demonyo nga ay nagmakaawa or legion, okay? Kung mababasa natin sa gospel ng Panginoon, kung ang mga legion ay nagmakaawa sa Panginoong Hesus na huwag itapon sa Hades, ano pa ang tao? Diba? Sino ang nabasa yon? Nung makita nila ang Panginoong Hesus, kaya sabi nga ng Panginoon, kung nagkasala ang iyong kamay, mas mabuti na yan ay putulin mo. Okay? Why? Kasi there is always a power sa ginagawa ng tao, lalo na sa dila. Okay? Now, kung ang mga demonyo or legion ay nagmakaawa, Jesus, I know you are the Son of God. Please, huwag mo kaming itapon sa Hades, di ba? Sa Sheol. Nagmamakaawa sa demon yan ha? Fallen angel yon. Nagmakaawa na sa baboy ilagay. Ano pa ang tao? Kaya, yung bawat salita na binibigkas nyo, mga kapatid, sinasabi ko, ang nakalagay pa sa pangalan mo ay real God, ha? Real God. Kung gaano ka blasphemy ang ginagawa, okay? Kung ang mga yun ay nagmakaawa sa Panginoon, ano pa ang tao? Tayo ay sinasabihan ng Panginoon, ang salita niya ay hindi basta love letter. Okay? Ang salita niya ay hindi basta love letter. Ito ay may babala. Kasi sa taong sumusunod, yan ay love letter. Sumusunod ka Pero kung sa taong hindi sumusunod, babala yan. Why? Kasi mirror yan ng buhay mo patungo sa kabilang buhay. Kaya sinasabihan tayo ng Panginoon sa bawat araw, sa mundong to, puro foolishness sa harap ng Panginoon. Okay? Kaya, alam mo yon, yes, we should obey. Amen. At syempre, kung susunod tayo ay dapat tama din yung motibo ng ating isip at puso. Diba? Minsan kasi may mga sumusunod na mali yung intensyon ng pagsunod kasi gusto nilang maligtas. That is given. Okay, kaya kang iligtas ng Diyos. Pero kung kaya mo lang siya sinusunod kasi dahil gusto mong maligtas, given yun Kaya mo siya sinusunod kasi may respeto ka sa kanya. Mahal mo siya, ayaw mo siyang masaktan. Yun dapat yung nasa motibo ng iyong isipan. Kasi kaya kang iligtas ng Panginoon sa isang pitik, sa isang iglat. Pero kung mali yung motibo na, hindi, gusto kong tanggapin si Jesus kasi ayokong mapahamak sa kabiling buhay. Ayokong mag-suffer. Diba? That is given So magiging mali yung motibo mo. Kung mali ang iyong puso. Sinusunod mo siya kasi bakit? Ayaw mo siyang saktan. Ayaw mo na siyang pahirapan kasi nasasaktan siya Gusto niya tayong iligtas nasasaktan siya kasi ayaw niya tayong mapahamak sa kabilang buhay. So ngayon, pag nakagawa ka ng mali, ikaw ay nagsisisi, parang talagang, Lord, ayoko na talaga dito, Panginoon, kuhanin mo na ako. Diba? Yun yung totally repentance ang pagbabago sa iyong isipan. Diba? Tama yung motibo ng iyong puso kung bakit ayaw mo nang saktan ng Panginoon kasi nasasaktan siya sa ginagawa mong kasalanan. Ngayon, kung iisipin natin, sa totoo lang po, ang dami na sumusunod sa Panginoon, mali ang motibo. Kaya nga po, ang daming malalaglag dito na I accept Jesus as my Savior, as my redemption,
as my salvation, pero mali yung motibo ng iyong pagsunod. Diba? Sinusunod mo siya kasi may respeto ka sa kanya. May takot ka sa kanya kasi fear is the beginning of wisdom. So kung may respeto ka sa kanya, tama yung pagsunod. Amen? Dito nagkakameron talaga ang tao ng, alam mo yun, actually ang kailangan talaga natin is awa. Awa po talaga ang kailangan natin sa bawat araw mga kapatid. Okay? So kayo ay magtiis sa kaloob ng Diyos. Kayo ay magtiis sa lahat ng nangyayari. Huwag kayong makisalamuha sa kung ano yung ginagawa ng mga taong makamundo na kasamaan. Hayaan nyo sila as long na pinalalantad nyo yung pagmamahal ng Panginoon sa tao, hindi na magmamatter dito kung tatanggapin nila or hindi. Ang magmamatter dito, narinig nila. Okay? Kaya nga sinabi ng Panginoon sa John chapter 15, kung hindi ako naparito, at sinabi sa kanila ang mga kasalanan nila, hindi sila magiging guilty sa kanilang kasalanan. Pero dahil ako ay nandito, at sinasabi sa kanila ito, wala silang takas sa kanilang mga kasalanan. Okay? Amen. So mga kapatid, kailangan lang nating maging, alam mo yon, patience, endurance. Revelation chapter 1, sinabi yan ni John, I am your brother partner in God's kingdom in tribulation and endurance. So, pagtitiis sa paghihintay sa ating dakilang Diyos. Okay? Sa mga kapatid, tayo ay magsimula po muli. Tayo ay magpatuloy sa ating talata. Okay? Anong verse na natin? 6? Verse 6. But at midnight, there was crying. There was a cry, sorry. Here is the bridegroom. Come out to meet him. So, sinasabi sa parable, makikita daw natin, di ba? Andito na ang tagapagligtas. Andito na ang asawa, ang bridegroom ng bride, ang Panginoon. Andito na ang Diyos. Lumabas kayo. Verse 7. Para tayo ay i-meet siya, makita siya. Then all those virgins rose and trimmed their lamps, and the foolish said to the wise, give us some of your oil. Ito na yon. Magkakameron ng biglaan. Diba? Magkakameron ng gulantangan. Sa isang iglap, ano ang ginagawa mo sa isang gabi? Okay? Sa isang iglap, ang lahat ay anong ginagawa? Yung iba, nagbabasa ng Bible, sumusunod sa bawat gabi, sa bawat araw, nagtatrabaho sila, nagmamaayos sila, pero hindi nawawala yung intensyon palagi sa Panginoon, sa kanyang kaharian, di ba? Yung gawain nila sa Panginoon ay hindi pwedeng mawala, yung respeto nila sa Diyos ay hindi nawawala. So may mga tao sa isang gabi ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nagsusulat, meron naman na naglalasing, nag-iinom, karamihan, ganyan ang mangyayari. At meron naman na iba ay anong ginagawa? Naglalampungan. At ang masama pa nito ay hindi kasal. Ang masama, biglang tutunog ng napakalakas ang kalangitan. Magdidilim ang langit. At anong sabi sa Revelation chapter 1? Ang lahat ay iiyak kapag siya ay nakita. Ang lahat ng tao ay iiyak, pati ang mga taong sumaksak sa kanya. Ano po yon? Yung madaming nasabi sa kanyang kagustuhan. Bakit ka nagsasalita ng masama sa taong nagsasabi at nagpapahayag ng salita ng Diyos? Nagsasabi ka na, hindi yan, diba? So, ibig sabihin, sinaksak mo ang Panginoon doon. Hindi yung taong yan ang sinaksak mo. Ang sinaksak mo ay yung Panginoon. Sapagkat yung taong yan ay ginamit lang ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita. Now, diba sinabi doon sa isang gabi, anong ginagawa ng mga tao? Yung iba tulog na, no? Yung iba nagpa-party. Ang pinakamasakit pa di ay Sabat. Amen. Sir Mark, hindi po kayo, Mark ba? Tama ba? Hindi po kayo nakamute. Baka, kasi meron guys na ang tagan. Wait lang guys, sinasinus ako.
Meron kayong ang tag dito? At nasa dila ko na. Anong tag doon? Anong tag doon? Filtered. Filtered po. Minsan nafi-filtered yung comment nyo, okay? Lagyan nyo ng emoji para hindi ma-filtered, okay? So, anong sabi doon? Sa isang gabi, ang mga tao ay handa. May 5 handa at may 5 hindi. So, dito magkakaalaman. Okay? Kung nasaan ang puso mo, ang mangyayari dito, ang mga tao ay, anong ginagawa mo sa isang gabi? Si Miss Tina, ano bang ginagawa ko? Yun, Sabat kasi to eh. So, di ba sinabi doon, Sabat, in Matthew 24. Now, sa Matthew 24, alam natin ang Sabat sa mundo ay Sunday. Di ba, Sunday? So, may tendency na ito ay weekends, no? So, anong ginagawa ng mga tao? Yung mga makamundong tao, saan mo makikita? Sa bar. Lalo na yung mga Gen Z. Okay, yung mga Gen Z. Yung iba, ay, alam mo yun, anong ginagawa nila? Nakikipag-away sa comment section. Okay? Nakikipag-away sa comment section. Yung iba, anong ginagawa? Sa isang gabi to sa isang gabi. Kasi ganito yan 10 foolish and 10 virgin. So yung mga foolish, yan ang ginagawa. Awayan, politics. Yung iba, let's get out, party. Yes, inuman na, inuman. Yung mga virgin na wise, ito yung ginagawa. Nagtitipon-tipon sa gabi, nagpapahayag ng maputing balita. Gaya ng ginagawa natin. So dito natin makikita ang totoo at tunay na anak ng Panginoon. So, mabibigla ang mga tao. Ano ang sabi sa salita? Magugulantang. Like, pag nakita nila, okay, magsasuffer ako. Pag nakita nilang dumating yung Panginoon, may mga iba na siguro iiyak nga, yung iba siguro tanggap na nila. Okay, nung magsasuffer sila, yung iba nabigla, like, is it real? Di ba? Mabibigla sila na, tunay na ba to? Hindi na ba to 3D? Real na ba to? Di ba? Okay, finish na. Di ba? Nabigla at kinakabahan yung iba iiyak. Yung mga gaya ng ginagawa natin, biglang makikita, tatalon talaga ako guys, siguro bibidyohan ko pa yung sarili ko. Tatalon mo siguro ako na excited o uwi na tayo. Amen. Kaya dito ay sinasabi sa kasulatan, pakinggan nyo, nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kanilang ilawan. Diba? Yung kanilang ilawan is the oil of their heart, the lamp, the power of the Spirit para panatilihin sila sa kaloob sa bawat araw sa Panginoong Diyos. Verse 8, sinabi ng mga mangmang sa marurunong, sa 5 wise, pahingi naman kami ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilaw namin. Sumagot sila, verse 9, hindi pwede. Dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili para sa inyo. Kaya ano po yung tindahan? Ito yung mga taong nagturo sa inyo. Sino bang nagturo sa inyo? Bumalik kayo. Pumunta kayo sa kanila. Palakasin ang inyong lampara. Pero anong sabi dito? Verse 10. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili sa kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal, ang Panginoong Hesukristo. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya. Sa handaan, papasok nila, isinara ang pintuan ng langit. Ito na yon kung bakit kailangan nyo ng samahan na godly. Ano po yun? Yung halos itinutulak ka lagi sa Panginoon. Yung halos, alam mo yun, itinutulak ka palagi na sa Diyos na huwag kang tamad sa Panginoon. Huwag kang magpapakain sa iyong laman. Yung halos ganon, nasaktan ang iyong laman, pero hindi ang iyong espiritu. Why?
Sapagkat yung mga kapatid mo na godly na yan na itinutulak ka sa Panginoon, ang siyang balang araw, yayakapin mo pagdating sa heaven. Why? Kasi nagtulungan kayo, nagpalakasan kayo ng inyong mga lampara. Nagpalakasan kayo ng pananampalataya sa bawat araw. Nagpatatagan kayo na sa kahit na anong unos, sa kahit na anong tribulation, sa kahit na anong paghihirap na dinadanas ng bawat isa sa mga kapatid, nagtutulungan kayo. Hindi kayo tumatalikod. Yun yung oil sa inyong mga puso na sa kahit na anong hirap, nagpapatuloy. Biglang dating, kukunin kayo ng Diyos kasi handa kayo. Kukunin tayo ng Panginoon kasi araw-araw nating itong ginagawa. Sa totoo lang po, ako busy akong tao pero pagdating sa Panginoon, hindi busy. Pakinggan nyo yan. Sa totoo lang po, ako busy akong tao, lalo ngayon. Pero pagdating at usapin sa Panginoon, hindi ako busy. Maniwala kayo. Lalo po ngayon. Pero pagdating at usapin sa Panginoon, never akong naging busy sa Diyos. Kasi ito yung gusto ng Panginoon. Magkameron ng totoong pananampalataya. Kasi kung ang sasamahan mo, chill-chill lang, nasamahan, nakakatakot yan. Sinabi nga sa Ephesians, wake up, who is sleeper. Diba? Kayong mga tulog, gumising kayo. Ang inyong mga espiritu yan patay, tulog. Like, kampante. Kampante. Like, pag dumating yung Panginoon, gulantang ka, hindi ka handa. Kung ikaw ay gising, nag-aabang sa magnanakaw sa isang gabi. Diba? Hindi ka matatakot dumating ang Panginoon. Ay, uuwi na rin ako. Baka ganun yung mangyari sa'yo. Pag nakita mo yung Panginoon biglang dumating, tumunog, ganyan-ganyan, nangyari na ang mangyayari. Makakahinga ka na ng malapit. Magiging masayang yung puso at mapapasabi ka ng, I am going home, going home. Diba? We are going home. Huy, huwag kayong malikot. Tayo ay uuwi na. Hindi natin to tahanan. This is not our home. Hindi natin to bahay. Okay? Kasi hindi tayo magiging perfect sa masamang mundong to. Madumi pa rin tayo sa katawang to. Pero dahil kaya tayong linisin ng Panginoon saan? Sa konsensya at isip gamit ang kanyang salita at ang espiritu, magiging malinis ang iyong konsensya at ang iyong puso sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya kailangan magtiis ng bawat tao. Diba? Tell the world that we're going home. Ay, alam pala ni Ma'am Yel yung kantang yon. Amen. Diba? So, we are going home. Just be patient. Alam mo, mga kapatid, ang bawat isa po, hindi lang ito parte sa amin ha. May mga kapatid po tayong nagkalat sa anong tag dito? May mga kapatid po tayong nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo na ganito rin yung ginagawa, naghihintay sa Panginoon. May mga kapatid po tayo na nag-aabang sa Diyos. Hindi lang po tayo yung naghihirap. May iba't ibang panig po sa mundo na tao na naghihirap din. Okay? So kung tayo ay naghihirap sa actually hindi nga worth ito eh. Ako na yung magsasabi, hindi ito worth it. Okay? Sa i-reveal ng Panginoon balang araw sa atin. Amen! So magpatuloy tayo, verse 11 mga kapatid. Matthew chapter 25 verse 11, maya-maya'y dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw. Papasukin niyo po kami. Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi niyo alam ang araw o ang oras ng aking pagbabalik. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Amen. So guys, 'di ba? Kita natin na ang season, ito na yung season ng talagang ang Panginoon ay nakahanda na sa pagbabalik. Dito sinasabi at tinatalakay sa mangmang na naghihintay at nakatulog dahil mas pinanatili nila ang kanilang mga laman. Nagsisigaw sila na, Lord, please, alam mo yun, forgive us. Hindi kami naging handa, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami, hindi kami naging handa. Lord, sorry, patawarin mo kami. Pero anong sasabihin sa kanila ng Panginoon? There will be garnishing their teeth, and they will throw
in the hell, kung saan ang mga tao ay nagngangalit ang ngipin dahil saan? Sa init. Actually, dati naniniwala ako dati sa Panginoon ha. Ito, religious ako dati, religious na tao ako. Naniniwala ako dati sa Panginoon nung ako'y makamudtong tao pa. Lalo sa aking pag-iisip at puso. Pero hindi ako naniniwala na na may hell. Okay? Ganito ako dati. Kasi wala nga nagpipreach sa akin na may hell. Wala nga nagpipreach about hell. Wala, ang napapakinggan mo lang ay laging mabuti. Diba? Hindi mo alam lahat ay may kabayaran. Now, naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ako naniniwala na may hell at itatapon ng Panginoon yung mga tao doon. Hindi ako naniniwala dati. Hanggang ako ang nakatuklas. Hanggang ako ang binuksan ng mata ng Panginoon. Ang sinasabi ko talaga, matakot ka sa Diyos. Matakot ka talaga sa Panginoon. Kasi kapag hindi ka natakot sa Panginoon, hindi mo siya nire-respeto. At pag hindi mo siya nire-respeto, hindi mo siya minamahal. Yun lang yun. Kapag wala kang takot, wala kang respeto. Pag walang respeto, walang pagmamahal. Okay? So, na-realize ko na, alam mo yun, ang mundo ay hindi na po mababago. Ang mundong to, hindi na po ito mababago ha, na what if po mabago pa ang mundo, hindi na po siya mababago guys, palala po yan ng palala, okay? Sa palala pa po siya ng palala. So anong kailangan ng tao? Ikaw ang magbago para makita ng ibang tao na nasa iyo ang Diyos. Ikaw ang magbago the way you walk to this evil world. Ikaw ang magbago sa iyong gawain sa mundong to. At baka yung ibang tao na hindi naniniwala sa Diyos, makita ang buhay mo kung paano ka mamuhay, mabago mo ang buhay. Kasi hindi natin kayang baguhin ang mundo kasi ito ay balwarte ni Satanas. Sa palala pa po yan ng palala. Okay? So anong kailangan ng tao? Ipakita mo sa ibang tao na nasa iyo ang Panginoon. At baka mapihit at mabago mo. At tulungan ka ng Diyos na mabago ang puso ng taong yan. Amen? So, tayo ay magpatuloy ng mga kapatid. Verse 14. Ano sabi dito? The parable of the talents. Okay, ito maganda to guys. Ano po yung talents? Ito ay yung parang ang context nito, may binigyan ng wisdom ang Panginoon. Okay? Lahat ng tao ay nakaalam sa kaloob ng Panginoon, pero hindi lahat ay i-share yung talents. Yung parang gift, yes, that is gift. Yung parang, alam mo yon, binigyan ka ng bawat isang tao ang Panginoon ng biyaya or ng gift, pero ayaw mong magturo kasi bakit? Natatakot kang ma-persecute. Ayaw mong i-share. Ayaw mong mag-share sa iyong social media, pero nakikinig ka sa mga taong nagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi ka nag-share ng kaloob ng Diyos kasi ayaw mong kamuhian ka ng ibang tao, ayaw mong antingin sa iyo, baliw. Diba? Ang mas masakit dito ay ikaw ay itanggi ng iyong Diyos. Okay, pakinggan natin. Maganda to guys. Pakinggan natin to. The parable of the talents. Okay? Ito ay parable o talinhaga tungkol sa alipin. Sinabi dito, verse 14, sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang tao sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera. So, ang taong malayo is ang Panginoon. Okay? Ang taong malayo is ang Panginoong Jesus, di ba? Siya ay nasa heaven, tayo ay nasa earth. So, we are far from the Lord. Okay? We are far Him. So, di ba? Kaya, anong sabi dito? Amen. Salamat po sa Panginoon, kapatid, hindi po sa tao. Okay? Sa Panginoon po. Sabi dito, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin. Ang mga alipin, servant. Tinawag niya na, okay, talagang ang aking mga tao ay hindi lumilingon sa akin. My people is destroyed by lack of wisdom and knowledge. So now, ang bawat isa ay nakarinig at ang bawat isa ay binigyan ng biyaya ng Panginoon kung paano mo ma-share ang gospel ng Panginoon. Katulad na lang na ginagawa natin ng ibang mga kapatid dyan, nagdi-devotion sila sa bawat gabi. So ang bawat isa ay nagbibigay ng, alam mo yon, ng kanilang pahayag para hanapin ng Panginoon kasi binigyan ng bawat isa ng talento. Amen?
Doon lamang sa pag-share mo, yun ay talento mo rin para ipahayag ang kaloob ng Panginoon. Pakinggan nyo. So, tinawag niyang kanyang alipin at ipinagkatiwala ang pera niya. Verse 15. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahang magnegosyo. Hindi po ito totally negosyo ha. Ito ay wisdom. Okay? Gift. Mababasa natin sa Ephesians, ang Panginoon ay bumaba na pagtagumpayan ang kamatayan at dahil napagtagumpayan niya ang kamatayan, binigyan niya ngayon ng iba't ibang klase ng tao ng biyaya para magturo. May apostol, may propeta, may nagsasabi ng mabuting balita, at may mga pastor. Okay? Sinabi yan sa salita. Iba ang propeta sa pastor. Okay? Iba ang nag-evangelize sa propeta. Okay? Amen. Pinoy po ba si Jesus? Actually mga kapatid, ang Panginoon ay hindi katulad nating tao na may bahagi. Okay? Ang Diyos ay iisa. Ang Diyos ay, alam mo yon, buo. So, hindi siya Pinoy, hindi siya American, hindi siya lahat kanya. He owns everything. So, hindi niya kailangang siya ay magsasalita ng ganito, siya ay magsasalita ng ganyan, hindi. Kasi sa kanya, galing lahat. So, pag sinabi sa kanya galing lahat, anumang uri kang Pinoy, or ikaw ay US, or ikaw ay hindi magmamatter yan. Because he owns everything. When we say everything, is kahit paanong lahi mo. Basta tao ka, gawa sa may buhay ka, creation ka ng Diyos. So lahat po ng creation ng Diyos ay may buhay. Katulad na lang po ng pusa. Ang pusa ay may buhay. So creation niya ng Diyos. Okay? Ang mga ibon ay humihinga katulad ng tao. So yan ay may buhay. So kung sa tao may bahagi pagdating sa I am a Jewish, I am Palestinian, I am a US citizen, sa Panginoon, siya ay buo. Okay? Hindi siya Pinoy, he don't need para sabihin na ganyan. Siya ay kanya lahat. Okay? Creation niya lahat. So, kung iisipin, katulad nga ng sinabi ng Diyos, ang ating kaisipan ay mangmang sa mundong to. Okay? Yes, Jesus is one and only. Okay, pakinggan natin. Verse 15, binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahang magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa naman ay 2,000, at ang isa naman ay 1,000. Pagkatapos ay umalis na siya, ang Panginoong Jesus. Verse 16, ang alipin na binigyan niya ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginabit sa negosyo ang pera. Ito ay parabol. Inihahalin tulad sa biyaya. At tumubo siya ng 5,000. Verse 17, ganun din ang ginawa niya sa alipin ng binigyan niya ng 2,000. Tumubo siya ng 2,000. Pero, verse 18, ang alipin na bigyan ng 1,000 ay naghukay sa lupa at itinago roon ang pera. Ano pong ibig sabihin nun? Naniniwala kayo, may mga tao ditong nakaalam ng gospel ng Panginoon, kaloob ng Diyos. Pero dahil natatakot silang kamuhian ng kanilang magulang, kamuhian ng mga kakilala nila, hindi nila i-share yung gospel ng Diyos. Naniniwala kayo? May kakilala ko. The way she and he acts, okay, mag-action sa usaping Panginoon, akala mo godly na godly. Pero pag usaping share the gospel, sasabihin niya, introvert siya. Anong introvert? Walang introvert sa Panginoon. Sa Panginoon, walang mahirap. Lahat posible. Okay? So, akala ng mga tao, basta marinig nila si Jesus is God. Bakit po ganon? Actually, Ma'am Daisy, minsan mapapaisip tayo, ang Diyos po ba ay unfair, Miss Tinay? Diba? Ang Diyos po ba ay unfair, Miss Tinay? Kasi sabi po ng Panginoon, kung sino yung tumanggap sa Kanya, maliligtas. Diba? Ganyan, minsan napapaisip tayo ng ganito mga kapatid. Pero mga kapatid, laliman nyo ang inyong pangunawa. Laliman nyo. Bakit? Ganito yan eh. Kapag nilaliman mong yung pangunawa,
at alam mong ikaw ay nabago ng Diyos, nabago ang iyong puso, ang mananahan sa iyong puso ay hindi ikaw. Pag sinabing hindi ikaw, ang Panginoon na. At pag sinabing Panginoon na, ang masusunod sa iyong puso, behalf to your body, para sa kagustuhan ng Diyos, ay ang Panginoon. Ngayon, maraming tao sa mundo, hindi 1 bilyon na tao. 8 billion na katao po ang meron sa mundo. Now, gusto ng Panginoon na maligtas lahat ng tao. Ngayon, ang gusto niya magtulungan. Gusto ng Panginoon lumago ang bawat isa. Pero may mga taong tamad. May mga taong ayaw kahit paanong gawin. 'Di ba? So alam naman natin, pag usapang pagmamahal, hindi mo uusapin dito kung ano yung mahirap sa'yo. Ang usapin dito ay yung kung ano yung pagmamahal ng Panginoon. 'Di ba? So ibig sabihin, kung ikaw ay na-born again, ang lalakad sa'yo ay hindi ego, pride, kagustuhan mo. Ang lalakad sa'yo, pamamaraan ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, kaloob ng Diyos. So na dapat, ang laging lalabas dyan para palaguin mo at i-share mo ang salita ng Panginoon ay ang kaloob ng Diyos, di ba? Pagmamahal ng Panginoon. Pero may mga taong tinanggap lang yung pagmamahal, ayaw palaguin, ayaw i-share. Eh di ang daming mapapahamak. Imagine, dahil hindi ka nag-share sa iyong pamilya, pwedeng ang mangyari, sana maligtas mo ang pamilya mo, gamit at ginamit ka ng Panginoon. Pero dahil hindi mo sinabi, ang pamilya mo hindi naligtas. Diba? Hindi mo pinaglaban yung kaloob ng Diyos. So dahil ayaw mong kamuhian ka ng pamilya mo, anong sabi friends mo? Actually, pamula talaga nung i-share ko yung pagmamahal ng Diyos, naniniwala kayo na wala sa aking lahat. Yung 20 years na yung mga kaibigan ko na tatlo na halos kababata ko, 20 years kaming magkakabata, na wala po sa akin yun. Sila ay mas pinili ang mundong to kaysa sa kaloob ng Diyos. So okay lang, at least the end of the day, sinabi ko sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. So dahil ako ibinigyan ng Panginoon ng 5,000, pinalago ko yung 5,000. Okay? So yung iba, dahil binigyan 2,000, pinalago yung 2,000. Eh ikaw, ano yung binigay sa'yo? Paano mo pinalago? Okay? Hindi ka nag-share sa yung social media. Ang ginagawa mong sinishare mo makamundong bagay. Hindi mo sinishare yung kaloob ng Panginoon. Ang lagi mong sinishare is yung mga kagustuhan mo. So pag umarap ka sa Panginoon, akala mo save na save ka na. Yes, Lord, thank you. Nandito na ako, Panginoon. Pero anong sasabihin ko sa'yo? Sasabihin sa'yo ng Panginoon. 'Di ba? Magugulat ka. Ano ang ginawa mo nung pinapalago ko ang biyaya ng bawat isa? Anong ginawa mo? Lord, ano pong ibig niyo sabihin, Panginoon? 'Di ba? Ano pong ibig niyo sabihin? Ikaw, save ka na ba? Sir MJ, kung ako ay mananatili sa kaloob ng Diyos hanggang bumalik ang Panginoon, I am saved. Okay? Pero kung ako ay tatalikod at babalik sa makamundong bagay, hindi ako masisave. Bakit? Tapat ang Panginoon. 2 Peter, sinabi po yan. Kung sino ang tapat, ang Diyos ay tapat. Kung sino ang itatanggi siya dito, itatanggi siya ng Panginoon sa heaven. So, ibig sabihin po, kung magiging tapat ka sa pagsunod sa kaloob ng Panginoon, sa pagtanggi sa masamang mundong ito, isisave ka talaga ng Panginoon. Talagang isisave ka ng Diyos. Pero alam mo yon, kung naniwala ka lang tapos nananahan ka pa rin sa iyong laman, nag-e-enjoy ka sa pag-party-party, walang nabago sa'yo, di ba? Hindi nabago, hindi ka nagameron ng self-control sa bawat araw, di ba? Gossiper ka pa. Alam mo yon, may unforgiveness ka sa iyong puso, di ba? So, ang mangyayari dito, ito na yon. Marami ang magsasabi sa akin na Panginoon, Panginoon. Amen. So, alam mo yon, kung bakit tayo sinasabihan ng Panginoon na sa bawat araw
Di ba sabi sa Proverbs? Anong sabi sa Proverbs? Ano yun? Yung wag kang, anong sabi doon? Do not, anong sabi sa Proverbs? Ano nga yun? Parang, wag kang magtiwala sa iyong katalinuhan. Anong verse yun? Wag kang, alam mo anong verse yun? Yung parang, wag kang magtiwala sa iyong isipan. 'Di ba? Magtiwala ka sa kaloob ng Diyos. Anong verse yun, guys? Kasi ang tao ganyan eh. Ang tao ganyan, yung parang, ay hindi, save ako. Proverbs 3, basahin natin. Wait lang guys ha. Oo, parang Proverbs 3 nga ata yun. Ganyan yung tao, yung parang, alam mo yun, nag-aano ka lang sa yung, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandment. For length of days and years, okay, mahaba, trust in the Lord. 16? Hindi siya 16 eh. Wait lang. 7. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Amen! Ganito ang tao. Nagtitiwala ka sa'yo, ay hindi, save ako by grace. Diba? Yes, ito na yan, nakita ko na. Proverbs 3 verse 7. Ganito yung tao. Kukuha lang ng talata. No, kukuha ng talata. Pagkuha ng talata, hindi mo inalam yung buong talata. Kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa buong talatang yun. Kaya tayo sinasabihan, my children, be not wise in your own eyes. Ganito ang I am saved by grace kahit anong gawin ko. Pero anong sabi dito? Fear the Lord and turn away from evil. Talikuran mo ang lahat ng kasamaan. Pag sinabing lahat ng kasamaan, pag-war freak sa social media, lahat ng ayaw ng Diyos, siya ay corny at weird pakinggan sa mga taong makamundo or mga pariseyo. Pero sa mga godly na tao, magandang pakinggan to. Okay? So be not wise in your own sight, in your own understanding, but fear the Lord. When we say fear the Lord, respect and love the Lord. Amen? So mga kapatid, magpatuloy tayo. Verse 19 na po tayo. Matthew chapter 25, verse 19. 19, okay. Tama ba? Okay. Now, after a long time, the master, Jesus, of those servant, yung mga tinawag na tao, came and settled accounts with them. Ito na yon, haharap sa kanya. Diba? So, yung servant, tinawag na ngayon ng master. So, ito na yon, siguro paghukom to, diba? At bibigyan na ng account ang bawat isa. Anong account mo? Account mo sa Crossfire. Amen. Amen? So, bibigyan na ng account ang bawat isa. Sabi dito, verse 20, and he who had received the 5 talents or 5,000 came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. His master said to him, well done, and good, faithful servant. You have been faithful over little, I will set you over much. Enter to the joy of your master. Amen. So dahil ang servant ay nagdala ng, diba, lumago yung servant, lumago sa bigay na biyaya ng Panginoon, lumago sa gift ng Diyos. Anong sabi doon? Ito ang iyong sukuli, well done, ang nagawa mo sa akin. Well done. Sorry, talsik ang laway ko. May saliva.
My salayo. Okay? My faithful servant. Nagtiis ka ng maliit na oras sa akin. At ito ang buhay na walang hanggan. Ibibigay ko ngayon sa iyo. Amen. So, sino po yung mga servant dyan na sa bawat araw ay nagpapatuloy kahit walang likes ang kanilang views? Sino ang mga servant dyan na nagpo-post walang view ang sinishare nila? Pero nagpapatuloy. Okay lang yan. As long na walang views, walang likes, ang mahalaga, nakikita ng Panginoon ang iyong kaibituran na nilalaman ng iyong puso at ng iyong motibo. So, hindi magmamatter ang sa Panginoon. Hindi magmamatter kung ilang likes, ilang ano yan. Ang magmamatter dyan is kung paano mo siya napalago sa Panginoon at sa ibang tao. Amen. Anong sabi? If banal po pala dapat sa pananamit rin nakikita, may kahinhinan at hindi ipinapakita ang balikat. Sir Aaron, ito kasi yan eh. Ay, hindi mo alam kung ano ang motibo ng bawat tao. Hindi natin alam. Yung iba, para basahin yung salita ng Diyos, para mapatigil sa pag-i-scroll, para mabasa yung pinost, diba? Kailangan, nasa generation tayo kung saan, pag maayos kang tingnan, papanoodin ka, diba? Ngayon, hinamit ko ang aking itsura, okay? Sa ganitong pamamaraan, hindi sa aking, yes, ito na nga po yun, sa aking pamamaraan, kundi sa pamamaraan ng Diyos, para basahin ng tao kung ano yung nakasulat sa aking sinishare. Diba? Amen. Kasi kapag kunwari, ikaw basta ka nagtuturo, no? Basta ka nagtuturo or parang may video lang, tapos hindi ka kaaya-aya sa kanilang paningin, i-scroll ka lang, hindi ka papakinggan. Pero kung kaaya-aya ka, diba? Dito magkakatalo. Motibo. Action. Diyan na yun. Kaya napakahalaga po ng motibo ng tao sa pagtuturo ng salita ng Diyos. May mga taong nagtuturo ng salita ng Diyos, pero mali ang motibo. Katulad na lang nito. Hindi po ako nang aakusa, baka sasabihin sa akin, gossiper ka, ganyan-ganyan. Diba? Ito ay nangyayari sa kasamaan ng mundo. May binalita kanina. Ang sakit isipin na taong nagtuturo ng salita ng Diyos, diba? Ay ginapang ang isang musmos na tao. Alam mo yon, nasa loob ka ng sinasabi mong simbahan. Okay? Pero nagtuturo ka ng sinasabi mong salita ng Diyos, pero iba ang motibo mo. Magkakatalo-talo sa motibo. Yes, hindi ako katulad nila na nagpapakita ng Matthew chapter 6, di ba? Nagpapakita ng, alam mo yon, righteous sa mga tao na akala nyo napaka-righteous kung tingnan, di ba? Na hindi, pinapakita ko yung katapangan sa salita ng Diyos. Di ba? Pinapakita ko yung kagustuhan ng Diyos. Ngayon, ginagamit ko ngayon ang aking sarili para panoodin ng mga tao at pakinggan ang salita ng Diyos. Katulad mo, Sir Aaron, pumunta ka sa live kasi sa pag-scroll mo, kung basta ako tao, 'di ba? Kung basta ako tao, dededmahin mo ako. Amen? Pero dahil mo na parang nakita mo yung buhok ko, 'di ba? Pero ang napansin mo doon ay salita. Kaya pumasok ka ngayon sa live. Pagpasok mo sa live, diyan magkakatalo. Motibo. Okay? Sa motibo tayo magkakatalo-talo pagdating ng panahon ng Panginoon. Kaya nga alam mo yon, ang daming nagtuturo ng salita ng Panginoon, pero iba yung motibo. Asan ang motibo ng puso mo? Diba? Ito yung masakit sa ating henerasyon, kung bakit ang Panginoon ay nasasaktan. Kasi pag malayo ang iyong puso, malayo ang Diyos sa'yo.
Pero kung may respeto ka sa salita ng Panginoon, kung may respeto ka, di ba, kaya kang gamitin ng Panginoon sa kanyang pamamaraan. So wag natin punahin ang ibang tao kung paano nila i-share ang salita ng Diyos. As long na sa motibo po magkakatalo-talo balang araw, hayaan mo. Okay? Hayaan mo. Kasi balang araw, wag na, hindi naman ako guys nag-share na halos kita na ang aking kaluluwa. Hindi naman po ako ganun. Okay? Balikat lang, hanggang dito lang. Ganun lang ako. I am napaka-passionista. Pero hindi yung nagpapakita ako ng hinaharap. Hindi naman po ako ganun. Kasi may nakikita ako dito, ayoko na lang anuhin. Hindi po ako nanghuhusga, hindi ako nang-gossip, okay? Sinasabi ko lang ito, kitang-kita talaga ang hinaharap. Sabi ko, hindi naman ako ganito kabad. Ayoko naman ito. Okay, so, amen. So, magpatuloy na tayo mga kapatid. So, ano pong sabi dito? Verse, pinapawisan tuloy ako. Verse, ano na tayo? Verse 2,000. More, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Verse 24, Tagalogin na po natin. Anong sabi dito? Lumapit din ang alipin na binigyan niya ng 1 talents, 1,000. At sinabi sa kanyang amo, alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. Inanin ninyo ang hindi nyo itananim at kinukuha ninyo ang paghihirap ng iba. Natakot po ako kaya ibinaon ko ang aking ang pera nyo sa lupa. Grabe, may ganito palang tao, no? Yung parang kine-question pa yung Diyos. No? Tingnan nyo ang sabi ha. Alam kong mabagsik kayo at walang awa. Inaanin nyo ang hindi nyo itananim. Kita mo ang sinabi sa Panginoon. Mabagsik ka at inaani mo yung hindi mo itinanim. Tapos, anong sabi? At kinukuha mo yung hindi mo paghihirap ng iba. Diba? Mga kapatid, mamaya na lang natin pag-usapan later, okay? Mamaya na lang po natin pag-usapan. Anong sabi dito? Sumagot siya sa kanyang amo. Sumagot ang kanyang amo, masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang para tong si Cain, mareklamo. Diba, si Cain, nung hinahanap ng Panginoon si Abel, correct me if I am wrong, diba? Tapos sumagot si Cain, na bakit mo sa akin hinahanap? Diba? Kita mo ang tao, ha? Ganito ang tao, tingnan nyo, ha? Anong sabi dito? At kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Verse 27, bakit hindi mo man lamang idiniposito sa bangko ang pera ko para pagbalik ko ay may makuha kong interes? Ito po ay about sa gift or pinalago. Bakit hindi mo pinalago? Bakit hindi mo shinare? Bakit, alam mo yon? Hindi ka lumago. Wala kang ginawa. Nakikinig ka lang. Wala kang ginawa. Saan yung interes ko sa'yo? Anong sabi dito? Verse 28. Kaya sinabi niya sa iba pang mga utusan, kunin niyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala kahit kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Verse 30, itapon ninyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ng kanyang mga ngipin. So, kita nyo ang pagiging reklamador ng mga tao. Ganito tayo eh. Actually, nung ako po ay babago-bago sa Diyos, kung hindi ko po pinagkaingatan ng aking puso, ang mangyayari po sa akin ay magiging reklamador din. Maniwala kayo. Kung ako, kasi nagkameron ako, after kong nalalaman yung kaloob ng Diyos, nagkakameron ako ng question sa puso ko na, alam pala ng Panginoon na magsisin si Adam at si Eve. So bakit pa rin niya pinagpatuloy ang pag-create sa tao? Nagkameron ako ng ganong question mga kapatid, kaya laging yung bantayan ng puso nyo.
Okay? Lagi niyong bantayan ang puso niyo. Kasi pag hindi niyo binantayan ang puso niyo, kakainin kayo ng buhay ni Satanas. Okay? Ingat daw po sa mga nasa daan. Amen. Guys, ingat daw po, sabi po ni Ma'am Isabel. Amen po. Diba, anong sabi? Kita niyo anong sabi dito, ha? Kukunin pa ang kakaunti na nasa kanya. At doon sa mga mayroon ay idadagdag yung kanilang kaalaman. Imagine, ikaw ay isang mangmang dati na binigyan ng kaunting kaalaman. Dahil binigyan ka ng kaunting kaalaman, ayaw mong lumago. So yan ay kukuhanin pa ng Diyos at hindi ka nalalago. At ngayon, anong mangyayari dito? Mawawalan ka ng ng biyaya sa Panginoon. Dito, magkakameron tayo ng parang, lalo na sa mga bago po ha, sa mga bago, yung parang question na, Miss Tinay, bakit ganon? Akala ko po ba mahal ng Panginoon ng lahat ng tao? Yes. Kaya nga po tayo ay pinagtatrabaho na ng Panginoon ng isahan kasi ang daming tao. So gusto ng Panginoon marinig lahat ng tao. Pamilya mo, kamag-anak mo, para siya ay makabalik na. Para balang araw, kung ano man ang mahatol ng Panginoon, hindi siya masisi ng tao. Ngayon, mag-question tayo sa isang banda. Miss Tinay, bakit ganun? Alam pala ng Panginoon na ganyan, ganito, bakit pa rin pinagpatuloy? Romans chapter 9. Basahin yung Romans chapter 9. Actually, napakagandang basahin yan ukol sa inyong mga usapin tungkol sa Panginoon. Kung babasahin nyo, sa Romans chapter 9, sinabi doon na kung kaya ko lamang ibahagi yung puso ko sa ibang tao, ibabahagi ko, di ba? Ngayon, gusto ng Panginoon na marinig lahat ng tao yung salita niya, buong tao sa mundo. Now, dahil gusto ng Panginoon na marinig at gusto siya ay respetuhin, katulad ng ginawa ng Panginoon sa mga tinawag niya, di ba? Kay Pero, di ba? Ginawa kitang hari, Pero. Sa panahon, di ba? Kay Pero, ginawa kitang hari, so dapat mo akong sabihan. Dapat mo kung ano yun, ibulgar sa lahat ng tao kung sino ako. Ginawa kitang hari, kaya dapat ako ang iyong pinagsisilbihan. Ang nagkakameron kasi sa mga tao, lalo ngayon, malalang idolatry. Ngayon, di ba, even themselves idolatry. Kung mababasa niyo sa Romans 9, sinabi doon, ang creation ay walang karapatang magreklamo sa Creator. Doon pa lang ang laking sampal nung pinabasa yun sa akin ng Diyos. Okay? Sinabi doon, my friend, you should not talk like that to the Creator. You are just a creation. Ang isang putik o isang dumi ay walang karapatang magreklamo sa gumawa. Doon pa lang laking sampal sa puso ko, sa isip ko, at sa aking kagustuhan. Now, marirealize natin na, alam mo yun, ang tao, alam mo yun, God does not owe, alam mo yun, hindi kailangan ng payo ng Panginoon sa tao. Diba? He don't, because He owns everything. Na-realize ko na talagang ang kailangan para talagang gawin ng tao ay respetuhin siya. Maniwala po kayo. Ang kailangang gawin ng tao ay respetuhin siya. Why? Ang respeto ay hindi hinihingi. Okay? Ang respeto ay hindi hinihingi. Kusa yan na gagawin mo. At bakit kusa mong gagawin? Kasi pinapakitaan ka ng pagmamahal. So, paano mo sasabihin may respeto ka sa Panginoon kung hindi mo pinapakitaan ng pagmamahal sa Kanyang salita? Amen? So, dito na-realize ko na, okay Lord, nung nabasa ko yun, sabi ko sa sarili ko, ito ba bago pa ako nagpapalagunan? Sabi ko sa sarili ko, umiiyak ako nito. Kasi, sabi ko, Lord, bakit ganun? Parang, bakit ganito? Bakit parang lagi na lang yung buhay ko?
Bakit parang lagi na lang ako nagsasuffer? Ngayon, hindi ko na-realize na blessed pa pala ako kasi napili ako ng Diyos. Blessed pa pala ako kasi malambot yung puso ko sa kanyang salita. Blessed pa pala ako kasi nakakaunawa ako. Kasi ang milyong-milyong tao hindi nakakaunawa. Blessed pa ako. Blessed pa kayo. Kasi nakakaunawa kayo. So dito, nare-realize natin na ipinalaganap, babalik tayo sa Roman chapter 10. Tumungo tayo sa Roman chapter 10. Sinabi dito, hindi ba nila narinig? No, narinig nila. 'Di ba? Anong sabi doon? Hindi ba narinig nila ang salita ng Diyos? No. Yes. They hear. 'Di ba? Narinig sa apat na sulok ng mundo ang salita ng Panginoon. So dito, marirealize natin respeto ang kailangan ng tao para sa Diyos. At ang salitang respeto ay pagsunod sa kaloob niya. Okay? Dito, Sir Solero, paano po ako naging fake, Sir Solero? I mean, paano niyo po nasabi? Actually, yung ginagawa niyo, accuser kayo. Alam niyo sa Bible, ang sinabing accuser is Satan. Satan is the accuser of the brethren. Now, lumabas sa iyong daliri, ang sinabi mo, nag-aakusa ka sa kaloob ng Panginoon. Alam mo ba, ang ginawa mo ay may hatol sa Panginoon. Kung ikaw ay natatamaan sa salita ng Diyos dahil mali ang iyong pamumuhay, ikaw yan, hindi ako. Amen? Ako tama yung pamumuhay ko kaya hindi ako na-offend eh. Ma-offend ka talaga kung mali yung pamumuhay mo. Yan po yun. Okay? So dito malalaman natin kung sino. Actually, gusto nyo malaman ang totoong anak ng Panginoon. Sabihin nyo or mag-post kayo na once saved is always saved is not real but fake. Tingnan nyo kung sino ang papalag. Pag pumalag yan, hindi yan anak ng Diyos. Okay? Gusto nyong malaman kung, alam mo yon, kung sino at nakanino ang mga demonyo? Mag-post kayo that once saved, always saved is not real but tactics of Satan to do or please in your flesh. Tingnan nyo kung sino mag-react. Kung sino ang mag-react, andyan si Satanas. Okay? Deny yourself. Magpatuloy tayo, mga kapatid. So, sinabi dito, ang huling paghuhukom. Verse 31, Matthew chapter 25, verse 21. Yes, the devil deceived. Ganyan na yun, guys. Kasi, alam mo yun, magiging save ka lang hanggang dulo kung ikaw ay mananatiling tapat sa kaloob ng Diyos. Tumatanggi ka sa ayaw ng Panginoon, sumusunod ka sa kagustuhan niya, umaayaw ka sa kasamaan ng mundong ito, ayaw mo ng masama, ayaw mo ng kasalanan. Yan, pag nanatili kang tapat hanggang dulo, save ka talaga by grace. Pero sasabihin mo save ka by grace, pero ikaw ay bastos, masama ang ugali, walang bear ng good fruit. Alam mo yon, hypocrite, pervert, manyak, diba? Lustful na tao, nanonood ng pornography, nanonood ng mga kalaso. Masusunog ka, sinasabi ko sa'yo. Okay. Ang totoong saved by grace, may control sa sarili. Ayaw niya na masasama. Galit yan sa masama. Ayaw niyan sa mga bagay na makamundong, ako ayoko talaga. So, guys, magpatuloy na tayo. Yes. Okay? So, verse 31, kapag ako, sabi dito, Matthew chapter 25, verse 31, the final judgment. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nation. He will separate people from one another. Ay, okay. So, parang nangyayari ata ito ngayon. Parang ito ata yung ngayon. Ito na ata yung ngayon, guys. Yung separation, He will separate, diba? The Son of Man separate us. He will separate
from sheep, from the goats. Nalalaman na natin kung sino yung goat at sino yung sheep. Yung sheep, alam naman natin, ang sheep ay sumusunod sa kaloob ng ating Panginoon. Kitang-kita natin. At yung goat, tumawag ka ng kambing. Sabihin mo, meh, meh. Magkaganyan ka, hindi yan susunod sa'yo. Ganyan ang kambing. Pero tawagin mo ang sheep. Ang mga sheep, yun, alam niyo yung farm na malaking malaki, tapos may aso na parang pinapatakbo, pinasusunod. Yun na yun, napapasunod agad, di ba? Ang kambing, meh, magaganon ka na. Meh, meh. Wala. Wala, namumula ako guys, sorry. Wala talagang pagbabago. Kaya kita nyo ha, sineseparate. Mukhang kakakambing guys, okay. So dahil dyan, napasaya ko kayo, mahal tayo ng Panginoon, okay? So sabi dito, verse 33, and he will place the sheep on his right, but the goats on the left. 34. So, Ma'am Sirang, sorry po. Then the king will say to those on his right, come, who you are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation. Actually, eto lang po yan. Sa puso talaga magkakatalo-talo ang tao. Kagustuhan ng, why? Narinig ng tao ang pagmamahal ng Diyos. Narinig ng tao ang kaloob ng Diyos. Pero ang layo ng puso mo, kapatid. Ang dami mong reklamo. Hindi, save ako by grace. Hindi, mananatili. Diba? Tapos, nakikipag-live-in ka sa ayaw ng Panginoon, na ayaw ng Diyos ng ganyan. Hindi kayo kasal. Hindi kayo ganyan. Diba? Tapos, ang hirap. Ang hirap. Ano bang cool? Ano ng tao? Bakit? Hindi ko na alam. Ano pa ba ang kulang sa Panginoon para hindi nila irespeto? Ano pa ba ang kulang sa Diyos? Akala nila lagi pag Panginoon biyaya. Yan ang lagi nilang harap. Ang Panginoon na hindi genie. Okay? Nakapag laging usapang Panginoon, lagi kang biyaya. Hindi yan ginagawa ng taong genie ang Panginoon. Laging may wishes. Lord, gusto ko pong pumasa sa ganito. Panginoon, gusto ko magkabago, magka-iPad. Lord, gusto ko ng bagong cellphone. Naiingit. Huwag niyong gawing genie ang Panginoon. Hindi yan genie. Okay? Ang Diyos ay hindi isang genie na laging kahilingan mo. Hindi nga nababago ang kagustuhan ng Panginoon. God is not changing. So when we say He is not changing, magdarasal ka ng hindi kaloob mo, kundi kaloob niya. Ano yon? Panginoon? Kung ano man po ang makakabuti para sa akin, na inyong kagustuhan, ipagkaloob mo. Kung mag-suffer ako sa pamamaraan niyo, Panginoon, I will accept that. Kasi itong buhay na ito ay walang kabuluhan. Hindi ako, alam mo yon, magsasaya sa buhay na to kasi ito ay useless. Kung ganon ang uri ng iyong pagdarasal sa iyong ama, natuwa ang iyong ama. Aniwala ka. Ay hindi ang tao ginawang genie ang Panginoon. Gusto ko ng 17 Pro Max 2 terabyte. Ginawa niyong genie ang Diyos. Magbago kayo. You cannot serve two masters. Kailangan makontento ng tao. Kung ang binigyan ka ng Panginoon ng isang latang tinapay, makontento ka dyan. Hindi yung gusto mo ay gusto mo ay Manila pandesal. Kung binigyan ka ng Panginoon ng pandesal ng budong ng Batangas, ang hihingin mo ay pandesal ng Maynila. Hindi ka nakukontento. Hindi ka nakukontento. Ganyan ang tao. Binigyan ng cellphone. Ang cellphone na ibinigay ay Samsung. Aba ay nagliligali. Ayoko niya, gusto ko ay iPhone. Gusto ko ay... Ganyan ang tao. Walang kakontentuhan.
Di kayo nasabi ko yung iPhone ang gusto ko. Ang gusto ko nga ay 256. Diba? Ganito ang tao. Please, hindi. Wala nang oras. Wala nang oras para sa mga bagong kapatid. Wala nang oras. Hindi lagi ito tungkol sa biyaya. Ang totoong biyaya ay nasa kabilang buhay. Ang totoong biyaya ay ang Panginoon ay nabuhay muli. Ang totoong biyaya na pagtagumpayan ng Panginoon ang kabilang buhay, ang kamatayan, at tayo ay binigyan niya ng buhay, kasama siya magpasawalang hanggan. Kasama siya banal, holy, at walang pasakit. Yun ang totoong biyaya. Ang biyaya ay hindi yung mga biyaya na, alam mo, binilan ako ng tatay ko ng binilan ako ng pang ngayon, sa schooling, alam mo yon, binilan ako ng bag, yung bag na binili sa akin ay Gucci. Gucci, ano bang tawag doon? Louis Vuitton. Binilan ako ng tatay ko ng Louis Vuitton. Ngayon nagsabi ka, Ma, gusto ko ng Louis Vuitton. Ang ibinili sa'yo, ang binigay sa yung bag ay, alam mo yon, yung ano nga yung tawag, ano nga yung nauso dating bag? Guys, enlighten me. Yung usong-uso ng bag nung high school. Ano nga yung uso ng bag nung high school? Nung high school, anong uso yung bag? Anong uso yung bag? Ano nga yung uso yung bag nung high school? Please, alam kong alam nyo to. Hawk. Thank you po, Hawk. Diba? Ang binigay sa yung Sekosona, hindi siya masyadong nag-boom pero ang pinaka nag-boom is Hawk. Ang kaklase mo, ang kaibigan mo, ay binilhan ng tatay ng Louis Vuitton na bag. Ang ganda. Pagpapasok ka na. Ang pencil niya is, alam mo yon, branded. Meron siyang mga powder, makeup, diba, branded. Ikaw, mainggitin. Ayoko nga niyan. Ang gusto ko nga ay branded. Diba? Tayong mga tao, ganyan tayo. Kaya there is a power in tongue. To death and life. Ano po yun? Kung ano yung lahat ng lumabas sa bibig mo, dyan kahahatulan ng Panginoon. So, ikaw, Book of Life, no? Andyan ang Book of Life. So, sasabihin ng Panginoon, okay, si Maria. Maria, okay. Ang pangalan mo ay? Maria, okay. Andito ba ang pangalan ni Maria? Okay, Maria. Buksan ang isang pinto, ang isang libro ni Maria. Book of Life, and then, ito yung book mo ng buhay mo, kung ano ang ginawa mo. Nakasulat dito, si Maria ay ungrateful. Ay, siya ay walang pakundangang magsalita sa kanyang ama at ina. Gusto niya ay branded na lipstick. Ay, siya ay walang respeto sa magulang. Sinasabi ito sa Judgment Day harap sa Panginoon ng anghel. Si Maria ay sexual immorality. Si Maria ay blasphemy. Allah. Ngayon, anong sasabihin ng Panginoon? Wala kang pasasalamat sa kung ano yung meron ka. Nangahagad ka palagi ng madami. Depart from me. I never knew you. There is a control your tongue always kapag hindi salita ng Diyos ang lumalabas sa bibig mo. Kasi ang lalabas dyan ay ano? Yan na yun, ungrateful. Ayoko niyan! Ang gusto ko ay iPhone. Ayoko ng Cherry Mobile. May TV yan. Ang gusto ko YouTube. Diba? Ganyan na yung mangyayari. Pakinggan nyo Pakinggan nyo to. Anong sasabihin dito? Verse. Amen. Binigyan ng Nokia.
Diba? Ganyan tayo mga tao, ang grateful kay. Dati ganyan po si Miss Tinay, mga kapatid. Sa totoo lang nga, ganyan ako dati, guys. Talagang binigyan ako ng awa ng Diyos. Sa totoo lang po, ungrateful ako dati. Pag ako po ay nakatanggap ng malaking biyaya, ayoko nang tumanggap ng maliit na biyaya. Ganyan ako dati, guys. Sobrang ungrateful ko dati, pero binigyan ako ng awa ng Panginoon. Maniwala kayo. So ngayon, kahit anong meron, tinatanggap ko, pasalamat talaga ako. Ganyan na po ako ngayon, okay? Amen. 'Di ba? Ganyan tayo dati, mga kapatid. Ano pong verse na tayo? Verse verse 35. 34. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." So sinasabihan kayo dito sa mga tupa. 'Di ba? Sabi ng Panginoon sa mga tupa, kayong mga anak kong mga tupa, kayong totoong nakakakilala sa akin, para sa inyo talaga ang kaharian ng langit at ng bagong mundo. Kasi bago pa lang ginawa ang mundong ito, kilala na kayo ng aking Ama. Talagang ang buhay nyo ay para sa aking Ama. So hali kayo, mga tupa ng aking Ama. For I was hungry, you gave me food. For I was thirsty, you gave me drink. Or I was stranger, you welcome me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, you came to me. Then the righteous would answer him, saying, Lord, when they would see you hungry and you feed you, or thirsty and give you drink? And when did you see you stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did you sick or in prison and visit you? Verse 40. The king will answer to them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, my people, you did it to me. Anong sabi? Hindi mo ito ginawa sa kanya, sa taong yan. Ginawa mo yun sa akin. So kung yung taong yan nagpapahalaga sa akin, nagsasalita ng aking kalooban, pinapalantad ang aking salita, ay hindi mo sinunod or tinanggap, ako ang hindi mo tinanggap sa taong yun. Amen? Kung ako sa taong yan ay uhaw, sinasabi niya ang aking salita, hindi mo pinapakinggan, ako ang hindi mo ipinainom. Diba? Turo ng tao lang yung ABC of salvation na yan. Hindi po kami ABC, okay? Hindi din po kami EFG na turo, guys. Guys, hindi, sir, okay lang siguro, pinapahiwatig lang po ni Sir or Ma'am Ram. Madali. Tama po yung sinabi niya. Kaya wala pong problema doon. Totoo po yun. Na yung sabi niya is, yung salvation, yung gospel na daladala ng Panginoon is kingdom. Tama po yun. Yun yung pinapabatid natin. Okay? Kingdom of gospel. Tama yun. Yun yung tinuturo natin. Okay? At yung sinasabi niya na ABC, tama rin po yun. Hindi po ABC yung salvation. Na basta kumuha ka ng verse, okay na yun. Hindi tayo ganun, di ba? Tayo ay may batas sa salita ng Panginoon. Amen? Amen po. So, anong sabi doon? Nung siya ay gutom, hindi yan yung taong yan ang hindi mo pinakain. Kasi yung taong yan, sinasabi ang aking salita, siya ang doon sa taong yan, ako ang hindi mo pinakain. Now, doon naman sa mga taong ako'y uhaw, nagsasalita siya sa akin ang aking salita, yung taong yan ang hindi mo tinanggap. Hindi yan yung taong yun. Ako ang hindi mo tinanggap sa dila ng taong yan. Why? Kasi yung taong yan, sinasabi lang ang aking pagmamahal. So, kung ibig sabihin, sinasabi niya ang aking pagmamahal, hindi siya ang nireject mo, kundi ako. Kaya sasabihin niya sa mga righteous, ano ang sabi ng Diyos? Truly I say to you, you did it to one of the least of these, my
people. You did it to me. So, hindi mo siya ginawa sa aking mga brothers, sa aking mga sisters, sa aking mga kapatid. Ginawa mo ito sa Diyos, sa Panginoon. So kung yung taong yan ay nagsasalita ng kaloob ng Diyos, binastos mo, pinagsalitaan mo ng masama, hindi yung taong yan ang pinagsalitaan mo ng masama, kundi ang Diyos na nagsasabi ng kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. Mga kapatid, napakabuti po ng Diyos. Hindi po pinangako ng Panginoon na magiging madali. Okay? Wala po siyang bigyan niyo ako ng salita ng Panginoon, talata sa talata, na ipinangako niya na ang pagsunod sa akin ay madali. Bigyan niyo ako ng verse. Wala kayong mababasa. Kasi bakit? Ang sabi nga niya, tanggihan mo ang iyong sarili. Pag yung sarili, ayaw mong gumawa ng sayong pamamaraan, kundi sa pamamaraan ng Diyos. Hindi po pinangako ng Panginoon na magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Pero posible. Possible. Magtiwala ka sa Kanya. Kung nakakaya ko, nakakaya ng mga kapatid dyan, nakakaya namin, faithful yung Panginoon. Tapat ang Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Purihin ang Panginoong Hesukristo. Why? Hindi man madali, pero posible. Ang tao gusto easy lucky. Ganyan tayong mga tao. Gusto natin easy lucky. Even sa pera. Amen? Even sa pera, ang gusto ng tao easy lucky. Gusto ng tao, pera agad, boom, easy lucky. Ganyan ang gusto ng tao. Lahat easy lucky. Hindi siya madali. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesukristo, makipot. Pero, posible. Sapagkat sa Panginoon, diba, sa tao, laging sinasabi ng mga tao, pagdating sa tao, ay, Sir Jonathan, magandang gabi po. Pagdating sa tao, andyan pala si Sir Joe, guys, hindi ko pansin. Wait lang, Sir Jonathan, magandang gabi po. Diba, pagdating sa tao, laging, alam mo yon, imposible. Pero pagdating sa Panginoon, posible. Walang mahirap sa Diyos. Nakaya ko nga. Nakaya nga ng mga kapatid nyo dyan. Ibig sabihin, tapat lamang po ang Panginoon sa mga taong tapat. Okay? Kaya? Mga kaya? Mahirap? Pero kaya. Amen? So, tatanggihan mo talaga ang kagustuhan mo. Hindi po siya yung ABC nga, sinabi kanina, na parang pag gusto mo lang sa A, pupunta ka ng A. Pag gusto mo sa B, pupunta ka ng B. ABC, yung gano'n. Hindi. Ano siya talaga? Makipot. Pag sinabing makipot, ang lahat ay i-give up mo. Ano po yung sinabing lahat-lahat? Gusto kong yumaman. Inalis ko yun. Cravings, yun ang flesh ko eh. Anong gagawin ni Miss Tinay ngayon? Contentment. Kung ano yung pinagkaloob ng Diyos, pwede yan. Okay na yan. Binigyan ako ng Panginoon ng isang kilong bigas, tapos meron akong frozen kunwari ng hotdog na ulam, di okay na yun. Bakit ako maiinggit sa mga taong masasarap ang kinakain? Eh kung ito lang ang gustong ibigay sa akin ng Diyos. Ano ang sabi sa Matthew? Kinaawaan niya ang lahat ng tao. Masama man o mabuti ang ginagawa nila. Pinasisikatan niya ang araw sa lahat ng tao kasi ganun niya kamahal ang mga tao. Masama man o mabuti. Kita niyo? Bakit ako magiging ungrateful sa aking Diyos? Kung even masamang tao ay kinaawaan niya. Why? No. Magpapasalamat ako. Wala man ako niyan, may Diyos ako. Hindi man ako nagyumaman sa mundong ito, may Diyos ako. Iniwan man ako ng lahat ng tao, may Diyos ako. Diba? Hindi magmamatter yun. Ang magmamatter is ano? Siya. Kasi balang araw, pag dilat ng mata ko, pag namatay ako sa lamang to, mumulat ako, ang makikita ko ay siya. Hindi ko deserve yung awa niya. Hindi natin deserve yung awa niya. Pero yung pangako niya para ibigay yung buhay na walang hanggan.
Diba? We are not deserved for that. But His love from us, yung pinangahawakan ng mga kapatid. Amen? So, alam mo yun, hindi na magmamatter dito kung gumawa ng masama si ganito, kung gumawa ng masama si ganyan. Focus on yourself. Each of one of you should carry. Titaan, magandang gabi po. Their own burdens. Okay? So, magdadala ang bawat ang isa ng kani-kanilang burden sa bawat araw. Amen? Naghihirap ako, nagsasuffer ako, but hindi ako, alam mo yon, nagpapadala or parang nagpapabuhat sa iba. Bagkus, binubuhat ko ang sarili ko patungo sa Panginoon hanggang siya ay makabalik. Amen. So magpatuloy tayo. Verse 41, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, pagkatapos sasabihan ko naman ang mga taong sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin. Mama Joy, magandang gabi po. Hindi ka lagi sila ang lag. Naglalag. Lag po, lag. Anong sabi doon? Pagkatapos sasabihan ko naman sa mga taong sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpalang Diyos, kayong mga hypocrite. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang kamp. Ibig po palang sabihin, mga kapatid, talagang alam ng Diyos kung sino para sa kanya, di ba? Alam ng Panginoon kung sino yung para sa kanya. Di ba? Lugi, hindi ka lugi. Yes, hindi ka lugi para sa kanya. Amen. Hindi ka lugi, sila ang lugi. Amen. Sila yung parang, alam mo yon, may utang, 'di ba? Tayo ang may utang sa Diyos, hindi yung Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, He don't kanya lahat. So pag kanya lahat, hindi kailangan ng Panginoon ng payo sa tao. Kasi kanya lahat eh. Alam niya lahat. Amen? Diba? Amen. So magpatuloy tayo. Anong sabi dito? Sasabihin ng Panginoon sa mga hypocrite na nasa kaliwa, verse 42, sapagkat nung nagutom ako, ay hindi niyo ako pinakain. At nang nauhaw ako, ay hindi niyo ako pinainom. Nang naging dayuhan ako, ay hindi niyo ako pinatuloy sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot, ay hindi niyo ako binihisan. Nang may sakit ako, ay nasa kulungan, ay hindi niyo ako inalagaan. Verse 44, tatanungin nila ako, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, walang maisuot, may sakit o nasa kulungan? At hindi namin kayo tinulungan. Ito na nga yun. Tao! Ako! Sinasabi ko ang kaloob ng Diyos. Kinamumuhayan ako ng tao. Sino ang hindi nila tinanggap sa akin? Ang Panginoon. Kita nyo kung gaano ako kasuklaman ng mga tao ngayon. Dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Why? Dala-dala ko ang pagmamahal ng Panginoon. Ngayon, yung pagmamahal na yun ay nasa puso ko para sabihin ang kaloob ng Diyos. Sinong hindi nila tinanggap? Ang Panginoon. Ano ang sasabihin ng Diyos? At sasagot ako bilang hari. Tugon ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nang hindi nyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi nyo tinulungan. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. Yan na po yun. Sinasabihan ka na magbago ka. Tatawanan mo, pagsasalitaan mo ng masama. Sino ang sinabihan mong masama? Ang Diyos. Hindi mo ito ginawa sa Kanya, kundi ginawa mo sa Panginoon. Kaya bakit ang tao ay sobrang sama ng bawat araw na to, sa generation to? Hindi nababasa ng salita ng Diyos. Walang respeto. So, sinong hindi tinanggap? Ang Panginoon. Kita niyo ang sagot.
Sasagot ako sa kanila, hindi ko kayo kilala. Sasagot ako sa kanila, lumayo kayo sa akin. Kita nyo? Amen. Sa mga kapatid dito, masasabi sa atin ng Panginoon na napakahalaga, number one, para sa akin ha, number one, lamok. May lamok. Number one, self-control. Lalo na kapag may nag-share sa'yo ng salita ng Diyos, tapos ikaw ay religious. Para po sa akin ha, lalo na kung babago-bago ka, religious ka, tapos may darating sa'yo na tao na, ito po ang sabi ng Panginoon. Kaso nakakatakot na kasi itong henerasyon natin guys, why? Ang dami kasing nagtuturo, I mean, diba, hindi mo na alam kung sino yung totoo sa hindi. So sobrang dami. Ito na yung nakakatakot kasi sa generation natin. Sobrang dami na rin kasi hindi mo na alam kung sino ba yung totoo sa hindi, di ba? Pero ngayon, ang pinakamagandang maganda, lalo na kung matatag ka sa Panginoon, madali mong madidiscern eh. Paano yung mga hindi matatag sa Diyos? Kawawa sila, di ba? So, ito na yung pinakamasakit talaga sa lahat. Gusto ng Panginoon na maligtas, pero alam mo yun, may napili na talaga ang Diyos. So, Miss Tinay, kung may napili na yung Panginoon, unfair po, ganun. Hindi. Why? Pinabatid nga, narinig. So, ibig sabihin, nung narinig, gumawa ka ng desisyon. So, anong desisyon mo? It is yes or no lamang. Amen po. Mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At muli, dito po natatapos ang ating talakayan sa salita ng Panginoon. Sa bukas ay meron pong live si Miss Tinay. Magkikita-kita pa rin po tayo tomorrow, okay? Sunday is 8 p.m. pa rin po tayo tomorrow. So maraming salamat po. At so bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong gabi, sa ating pagtitipon ngayon, pasalamatan niyo ang Panginoong Diyos. Pasalamatan niyo ang Panginoong Hesukristo kasi siya ay mabuti. At pag sinabing siya ay mabuti, siya ay mapagmahal. At pag siyang sinabing mapagmahal, walang ibang nagmamahal sa atin kundi ang Panginoong Hesukristo. Mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, bukas po ay 8 p.m. po uli. Pero si Miss Tinay, bukas ay magsisimula na ng mga 7:15, ganon, 7:20 tomorrow, okay? Ang start ng topic is 8 p.m., ang worship ay 7:20 or 7:15 p.m. Maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos na siyang nagpapatuloy at nagpapalakas sa ating mga pananampalataya sa bawat araw. Magkita-kita po tayo bukas at bago tayo maghiwa-hiwalay mga kapatid, tayo po ay magdasal muna. Magpasalamat sa napakabuti nating Panginoong Hesukristo. Magdasal po tayo. Let's start to pray po. Panginoong Hesus, dakilang Diyos, aming dakilang Panginoon, aming dakilang Hari, ang pinakamamahal namin at pinakamagaling naming Diyos sa lahat ng Diyos, Hesukristo ng Nazaret. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang una at nag-iisang Diyos. Bago kayo, walang ibang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, sapagkat kami ay isang araw na naman ang maraming nalaman, talakayan, pagmamahal sa inyong salita. Marami na naman po kaming naunawaan at nagiging matatag ang bawat pananampalataya ng mga kapatid sa bawat araw. Ramdam po namin ang panlalamig ng pagmamahalan ng bawat isa. Pero panatilihin niyo pong Panginoon na mainit ang aming pagmamahal. Ramdam namin ang panlalamig ng pagmamahal ng bawat isa. Pero kayo'y tapat, Panginoon, at nagsasabing kung sino ang magtitiis hanggang dulo ang siyang maliligtas. Panginoon, nakakatakot po at nakakaawa ang mangyayari sa mundong ito. Pero pag kami ay nasa inyo, wala kaming dapat ikatakot, kundi pagmamahal at kasiyahan lamang ang nararamdaman ng aming mga puso. Tunay nga, Panginoong Jesus, maglalaho ang mundong ito at ang present heaven ngayon. Pero ni isang tuldok sa inyong salita, kailanman, ay hindi maglalaho. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat kami sa bawat araw sa inyong pagmamahal. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa mga kapatid na nagiging matatag sa kanilang mga pananampalataya. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa kanilang pagtitiis
sa mga paghihirap sa kanilang pananampalataya ng pagsunod sa inyo. Masama ang mundong ito, Panginoon, at ibibigay mo na ang hatol kay Satanas dahil ang araw ni Satanas ay bilang na. Maraming salamat, Panginoon, na siyang si Satanas na nang-deceive sa buong mundo sa mga tao. Humanda ka, Satanas, malapit ka na. Malapit na ang araw mo. Pakinggan mo ang nilalabas ng aking dila, Satanas. Malapit at bilang na ang iyong katapusan. Panginoong Hesukristo, ikaw ang hari at napagtagumpayan ang kamatayan at ikaw ay maghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat po. Nawa, Panginoon, igabayan niyo ang mga kapatid sa bawat araw, patatagin ang kanilang pananampalataya at manatiling tapat magpakailanman. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one living God. Maraming salamat po. Amen. Mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, maraming salamat po. Tayo po bukas ay magkita-kita muli. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at matatag ang iilan na natitira sa inyo. Maraming salamat po at magpatuloy and keep safe, everyone. Good night at isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Magsisilbi si Miss Tinay gaya ng pagsisilbi ng Panginoon hanggang dulo. Maraming salamat po. Good night and magandang gabi.